IFM. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig ngayon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leonora. Isang masugid din yung tigapakinig mula sa umpisa pa lang. Pinilit kong itago ang aking pagkakakilanlan upang sa gayon, maprotektahan ko ang isang taong bahagi na ng kwento. Ang aking anak na si Heaven. Nangyari ang lahat ilang taon na rin ang nakalipas. 2 taon na akong biyuda nang makilala at mahalin ko si Anton. Isa siyang mabait, mapagmahal, at maginoo. Kaya kaagad naman niyang nakuha ng buong buo ang puso ko, mga idol. Ang mga idol mong DJs ang bida ngayong linggo dito sa paborito mo, Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Sigurado ka ba talagang ayos lang na dito kumain? Oo naman. Bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi naman. Baka lang kasi nahihiya ka sa akin kaya ayaw mong kumain tayo sa mamahaling kainan. Hindi Kontento na ako sa ganito. Tsaka masarap naman ang mga ulam dito, di ba? Oo. Lalo na tong bulalo. The best to. Kita mo na? Hindi naman kailangan gumastos ng mahal para lang makakain ng masarap. Madalas ka ba rito? Medyo. Pareho kasi naming paborito kumain dito ng anak kong si Heaven. At yang bulalo, parati naming in-order yan. Mahilig kasi sa sabaw yung batang yun. Kaya kapag bagong sweldo ako, nagpapaluto yun ng ulam na sabaw. Pwedeng tinola, bulalo o di kaya nilagang baka. Basta may sabaw. Malapit talaga kayo ni Heaven sa isa't isa, no? Oo naman. Para mag-best friend kami nun eh. 2 na lang kami magkasama sa mundo. Tapos hindi pa kami magiging malapit sa isa't isa? Medyo mahirap naman yata yun. Tsaka gusto ko komportable sa akin yung anak ko para alam ko kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya. Walang lihiman kumbaga. Ibig mong sabihin, alam niya yung tungkol sa atin? Hindi pa nga eh. Oh, akala ko ba wala kayong lihiman? Bakit naglilihim ka sa kanya ngayon? Ito naman. Nakukonsensya na nga ako sa ginagawa ko. Tapos sasabihin mo pa yan. Bakit ba kasi hindi mo na lang ako ipakilala sa kanya? 1 buwan na rin tayong magkarelasyon. Ano pa bang hinihintay mo? Tamang pagkakataon. 2 taon pa lang nakalipas nung namatay yung tatay niya. At alam kong mahihirapan siyang tanggapin na may bago ulit sa puso ko. Iisip mo bang hindi niya ako matatanggap? Hindi naman sa ganun. Mahihirapan lang siya. Kaya kailangan kong humanap talaga ng tamang pagkakataon na sabihin sa kanya yung tungkol sa atin. Bakit? Naiinip ka na ba? Sabihin na natin ganun na ngayon nangyayari. Kasi gusto kong tuluyan ng makapasok sa mundo mo, Leonora. Alam ko naman yun. Pero sana, bigyan mo pa ako ng konting panahon ha. Anak ko na kasi pinag-uusapan nating 2 rito. Kaya dapat pinag-iisipan ko mabuti ang lahat. Huwag kang mag-alala. Naintindihan ko naman yun. Pero di ko naman siguro kailangan maghintay ng matagal, di ba? Hindi. Alam mo, sandali na lang, magiging malaya na tayong 2. Mabuti naman. Kasi gusto ko maalala mo na kaya kong tanggapin ng buo si Heaven. Ituturing ko na siya na parang tunay kong anak. At kung sakaling mauuwi ang lahat ng ito sa, alam mo na, pagbuo ng sarili nating pamilya, di ko siya isasantabi. Alam mo, nakakataba ng puso yung naririnig ko sa'yo. Kasi simula nung namatay ang tatay ni Heaven, nagdasal ako na kung sakaling may bago man dumating sa buhay ko, sana mahalin din niya yung anak ko. At natupad yun ngayon.
Mahal kita, Leonora. Ibig sabihin, mahal ko rin ang mga taong importante sa buhay mo. Thank you sa pagmamahal mo, Anton, ha? Mas lalong sumayo yung buhay ko simula na dumating ka. Kaya maraming salamat. Mga idol, maswerte ako dahil mahaba ang pasensya ni Anton sa akin. Na mga panahon kasi na yon, hindi pa talaga ako handang sabihin ang lahat kay Heaven. Alam ko na masama yung magsinungaling, pero hindi ko mapigilan eh. Ang pinakaayoko kasing mangyari sa lahat, masakripisyo ang relasyon naming mag-ina dahil lang sa pinili kong magmahal muli. Pero alam ko rin naman na walang lihim ang hindi nabubunyag. Kaya imbes na marinig pa niya o may marinig pa siya madiscover sa iba, buong tapang na akong naglakas ng loob na magplanong magsabi sa kanya ng totoo. Heaven, anak! Nandito na si Mama! May pasalubong ako sa'yo, oh! Anak! Asan ba yung batang yun? Heaven, anak! Heaven! Ma! Hay nako! Ikaw talagang bata ka! Kanina pa kita tinatawag! Asan ka na ba? Nasa kwarto po. Naka-earphones kasi ako kaya wala akong naririnig eh. Ay, sa susunod, wag mong gagawin yun, ha? Paano kung may magdanakaw na paano pumasok sa bahay natin? Tapos hindi mo naririnig dahil naka-earphones ka? Sorry na po. Yaan mo na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Pero magsasaing na sana ako. Ay, naku, wag na. May dala akong mga pagkain. Tara, pagsaluhan na natin to, anak. Sige po. Ma, anong oras po pala kayo umalis sa trabaho nyo? Dumaan kasi ako sa shop nyo pero sabi ni Ate Jonty, umalis na raw kayo? Medyo napaaga lang ang alis ko sa shop. Baka magkasunod lang tayo. O ayan, ito na ang plato mo. Sige, kumain ka na dyan, anak, ha. Itong unahin mong kainin, masarap to. Sige po. Sarap naman ito, Ma. Pinag-take out din pala kita ng paborito mo, chocolate cake. Wow! Thank you, Ma. Dabas ka talaga. Buti na lang, hindi ako tapain dahil kung oo, nako, baka hindi na ako kasya sa pinto dahil sa mga pinapakain niyo po sa akin. Ay, anak, may gusto sana akong itanong sa'yo. Sige po, ano po yun? Ano kaya magiging reaksyon mo kapag nalaman mo na may tao nang nagpapasaya sa akin? Boyfriend o manliligaw? Sabihin na nating boyfriend. Magagalit ka ba, anak? O pipigilan mo ko? Siyempre hindi po. Kung masaya ka naman at nakikita kong mahal ka niya, masaya na rin ako. Talaga? Ayos lang sa'yo? Sigurado ka hindi ka magagalit? Hindi mo iisipin na ang tanda-tanda ko na pero umaasa pa rin akong dalaga, ganun? Ano ka ba, Ma? Bakit ko naman iisipin yun? Ang salbahe ko namang anak. Kung saan ka masaya, dun din ako. Bakit, Ma? Meron na bang umaaligid sa'yo? Meron. Sa katunayan nga niyan eh. 3 buwan na kami. 3 buwan? Ibig sabihin, may boyfriend ka na? Oo. Pero anak, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Hindi ako tulad ng ibang nanay dyan na nagkaroon na ng boyfriend nakalimutan ng pagiging responsable. Promise, magtatrabaho pa rin ako. Ma, teka lang, kalma. Hindi po ako magagalit at wala rin akong sinasabi na papabayaan mo ako ngayong may boyfriend ka na. Ay, pasensya ka na, anak, ha. Talagang kabado lang kasi ako sa pagsasabi ko sa'yo. Ayos lang naman po yun. Sa isang bagay lang ako nagtatampo. Ha? Saan naman, anak? Kasi 3 buwan yun nang nilihim sa akin na may boyfriend na pala kayo. Di ba promise natin sa isa't isa
Walang lihiman? Ako nga, kahit yung crush ko nung kinder, kilala nyo eh. Siyempre anak, iba naman to. Iniisip ko lang yung magiging reaksyon mo. Ayoko naman na biglain ka. At mas lalong ayokong pag-isipan mo ko ng hindi maganda. Ma, hindi po kabawasan yung pagbo-boyfriend nyo po sa pagiging mabuting ina nyo sa akin. Marami na po kayo napatunayan mula sa umpisa pa lang. Kaya bilang isang anak, suportado ko po kayo sa lahat ng mga gusto nyong gawin. Sa lahat ng gusto nyong maranasan pa. Salamat talaga anak ha. Wala po yun. Basta ba mahal ka niya at tanggap niya ako, wala po tayong magiging problema. Naku anak, mahal na mahal ako ni Anton. Sa katunayan nga niyan gusto ko na rin niya makilala. Naku anak, magugustuhan mo siya. Alam ko naman po yun. Tiwala ako na tulad nga ng parati niyong sinasabi sa akin, hindi ka maghahanap ng batong ipupukpok niyo po sa ulo niyo. Masaya ka naman po, di ba? Sobra anak. Di masaya na rin po ako. Hay, salamat. Makakakain din ako ng maayos. Kinakabahan talaga ako Nako, si mama talaga. Kumain na nga po tayo. Mga idol, kung alam nyo lang kung gaano ako nakahinga ng maluwag ng mga oras na yon. Sa wakas, umaayon na ang lahat sa tamang plano, sa tamang pagkakataon. At dahil tanggap ng anak ko ang relasyon namin ni Anton, ibig sabihin ay malaya na kaming magmahalan. Kaagad ko rin ipinakilala sa isa't isa sina Anton at Heaven. Sa awa naman ng Diyos ay nakita ko naman na magaan ang loob nila sa bawat isa. Nakikita ko rin na pareho nilang ginagawa ang kanilang makakaya upang magkasundo alang-alang sa akin. Mga idol, hindi rin nagtagal ay nagsama rin kami ni Anton sa iisang bahay. Siyempre, may kasamang permiso mula kay Heaven. At dito ay tila muling nabuo ang aking munting pamilya. Ang bango, malapit na itong maluto. O mahal, maayos na ba yung pakiramdam mo? Inatrangkaso ka pa rin ba? Hindi na. Ayos na ako. Ang galing kasi na nag-aalaga sa akin Sus, ng bola ka pa. Ayan, natapos na rin ako sa pagluluto. Hintayin na lang natin si Heaven makauwi tapos kakain na tayo ha. Sige, di pa naman ako ganun kagutom Sandali nga. Titingnan ko nga kung mainit ka pa. Hindi ka naman mainit. Sabi ko sa'yo okay na ako mahal. Kailangan gumaling na ako para hindi ko na kailangang umabsent ulit sa trabaho bukas. Kung wag ka muna kayang pumasok, baka kasi mabinat ka. Hindi pwede. Kailangan kong kumayod. Magkakatapusan na. Naghihintay na yung mga bayarin natin. Ako na munang bahala. Kayang-kaya ko naman yun. Pero ngayong nandito na ako, hindi mo na kailangan magpakahirap sa pagtatrabaho. Ang mas gusto ko, relax ka lang. Kasi nga, nandito na ako. O anak, ay salamat nakauwi ka na rin. Bakit ba ngayon ka lang? 4:30 ang tapos ng klase mo, di ba? Saan ka nagpunta? Sino kasama mo? Si mama naman, kinamiya lang po. Nakigamit ako ng computer at internet sa kanila. Kesa naman sa computer shop pa ako pumunta. Nagtitisis na po kaya ako. Ang hirap nga Hindi ko matapos-tapos dahil wala man lang akong sariling laptop o kahit computer man lang. Ay sus! Mukhang alam ko na kung saan pupunta tong usapan na to. Ma, sige na. Bilhan mo na ako ng computer o kahit laptop na lang. Yung maliit. Basta ang importante may nagagamit ako. Ay, ang mahal naman kasi nun anak. Alam mo naman, nagbabayad pa tayo ng tuition fee mo. Kailangan ko naman po yun Mas maganda akong laptop kasi kahit saan, pwede akong gumawa ng thesis ko. Para sa pag-aaral ko naman po yun Ayos lang ba sa'yo kung second hand na laptop? Opo, tito. Wala pong problema sa akin, promise. Sige, bibilhan kita.
Tamang-tama, may binibenta yung kumpare ko. 1 taon pa lang daw yung nagagamit kaya maayos pa. Bibili niyo po sa akin? Oo Thank you, naman. Tito. Ikaw pa, kailangan mo yun sa pag-aaral mo. Importante yun. Oh my God, thank you, Tito. Thank you. Basta iingatan at gagamitin mo talaga sa pag-aaral yun ha. Baka naman hindi ka makapag-concentrate at bumagsak ka. Nako, Tito. Promise, mag-aaral po ako ng mabuti. Thank you po talaga. O siya, sige na, magbihis ka na at kakain na tayo. Sige po. Ako nabibili ng laptop na sinasabi mo. May pera pa naman ako. Hindi na. Ako na. Iti-text ko na lang yung kumpare ko na kukunin ko na yung laptop. Pero mahal, hindi kaya sobra na to? Halos ikaw na nga sumasagot ang lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Ayos lang, mahal. Diba nga, sabi ko sa'yo, ituturing ko na parang tunay na anak ko na yung anak mo. Kaya lang kasi... Mahal kita. Ibig sabihin nun, mahal ko rin yung anak mo. Hindi ko kayo pababayaan. Saka, nagpapabango pa ako kay Heaven para hindi magbago yung isip niya. Tatanggapin ako bilang pangalawang ama niya. Naku, hindi mo na kailangan gawin yan. Napakabait mo sa kanya. Alam mo, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Yung may tatay. At nakikita niya na pinapasaya mo ko. Kaya alam ko, masaya na rin siya para sa akin. Ayaw ko magpakakampante. Hindi ako mapapagod na patunayan sa kanya na gusto kong maging parte ng pamilyang to. Mga idol, sa mga pagkakataon na yon, hindi ako makapaniwala na muli kong mararanasan na magkaroon ng isang masayang pamilya. Meron akong isang mabait at masunuring anak, at meron din akong mapagmahal at responsabling kinakasama. Hindi man sila tunay na magkadugo, ngunit kapwa sila gumagawa ng paraan upang makilala pa ang isa't isa. Hiling ko na sana ay hindi na ito magwawakas pa, mga idol. Sana tuloy-tuloy na yung lahat ng nangyayari dahil sa tingin ko naman may karapatan ako maging masaya pagkatapos mawalan ng taong minamahal. Nagtuloy-tuloy ang magandang nangyayari sa pamilya ko. Malaking tulong si Anton sa buhay naming mag-ina dahil siya ang naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Ultimo, mga pinansyal na pangangailangan ni Heaven ay halos siya na rin ang sumasagot. Pagkaraan ng ilang buwan ng pagiging maayos ng takbo ng pamilya ko, unti-unti akong nakapansin ng kakaiba sa mag-ama ko. Ang dating masayang kwentuhan ay dahan-dahan nang nababawasan. Agad yun namang dalawa. Oh, mahal. Bakit napauwi ka agad? Masama ba pakiramdam mo? Sa kwarto lang po ako, ma. Sandali lang. Dito ka muna. Gusto kang makausap ng mama mo. Bakit? Ano ba nangyayari? Bakit parang parehong mainit ang ulo niyong dalawa? Ito kasing anak mo, kung ano-anong kalokohan yung pinaggagawa. Nakita ko yan kanina sa mall. May kasamang lalaki. Kaibigan ko lang po yun. Kaibigan lang? Magkaakbay? Tapos magkahawak yung kamay? Kaibigan lang ba yon, ha? Di mo ba alam na nagbo-boyfriend na yung anak mo? Totoo ba yun, Heaven? Uy, tinatanong ka ng mama mo. Sumagot ka. Ano, Heaven? Totoo ba yung sinasabi ng Tito Anton mo sa'yo? May boyfriend ka na ba talaga? Opo. Oh, tignan mo na. Magsisinungaling pa huling-huli ko na silang dalawa. Alam mo naman na yan ang pinakaayaw ko, di ba? Ay, bawal ka pang makipagrelasyon dahil nag-aaral ka pa. Pero ma, mabait naman po si Raymart. Kapag nakilala niyo po siya, magugustuhan niyo rin po siya. Mabait? Kung talagang matinong lalaki yan, dapat dito kanya sa bahay nililigawan, hindi kung saan-saan. Bakit? Ganun bang ginawa mo sa mama ko?
Di ba nalaman ko na lang na 3 buwan na pala kayong magkarelasyon? Ni hindi nga kita nakitang nanligaw dito sa bahay eh. Tapos, ganyan yung sasabihin mo sa akin? Heaven! Kinukumpara mo pa ako dyan sa ipinagmamalaki mong Raymart, ha? At least ako kaya ko nang mambuhay ng pamilya. Siya, baka nga yung pang-date nyo, hinihingi pa niya sa magulang niya. Kaya wag mo akong madaan-daan sa ganyang dahilan mo, ha? Tama na nga yan. Sige na, mahal. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Ako nang bahala rito. Pero... Sige na. Ako na. Pagsabihan mong mabuti ang bata na yan. Habang tumatagal, tumitigas yung ulo. Anak naman. Ano bang usapan nating dalawa? Hindi ba bawal ka muna mag-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral? At tama rin ba na ganun ka makipag-usap sa Tito Anton mo? Pasensya na po, Ma. Pero hindi ko na mapigilan yung sarili ko eh. Kung nakita nyo lang kung paano niya ako pagalitan habang nasa biyahe kami kanina. Mas nagalit pa nga siya kaysa sa inyo eh. Normal lang naman yun. Ayaw ka lang niya mapahamak. Kaya ganun ang naging reaksyon niya. Pero Ma, ang OA. Parang nabuntis ako ng maaga sa galit niya. Tsaka Ma, magsasabi naman po talaga ako sa inyo eh. Kaya lang inuunahan ako ni Tito Anton. Bakit po ba siya ganun? Kung pagalitan niya ako, parang siya yung totoong tatay ko. Anak, concern lang siya sa'yo. Intindihin mo na lang. Concern? Ganun ba ang concern? Bakit naman po kayo? Hindi niyo nga ako sinigawan kanina eh. Habang tumatagal, mas lalo akong hindi nagiging komportable na kasama natin siya dito sa bahay. Ha? Bakit naman? Lahat na lang kasi pinapakialaman niya. Ultimo yung mga kaibigan ko. Sinasabihan niya akong wag akong sumama kay ganito kasi bad influence daw. Lalo na kapag lalaki. Makita lang niya na nagte-text ako o di kaya may kausap sa phone. Tatanungin niya ako agad, sino yung kausap mo? Oh, ano namang masama doon? Hindi ko po alam. Basta parang may mali sa kanya eh. Tapos Ma, minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, naiilang ako. Ay, alam mo anak, napagalitan ka lang. Kung ano-ano na yung tumatakbo dyan sa isipan mo. Kilala ko ang Tito Anton mo. Isa siya sa pinakamabait at taong nakilala ko. At yung mga ginagawa niya sa'yo, ginagawa niya yun dahil importante ka sa kanya. Pero Ma... Tama na yan. Ayoko pinag-iisipan mo na masama yung tao. Marami na tayong utang na loob sa kanya. Kaya ikaw, sumunod ka na lang. Maging mabait ka. At gusto kong makilala yung Raymart na yan, ha? Papuntahin mo siya dito bukas. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, Ma. Mga idol, may permiso naman si Anton sa akin na disiplinahin si Heaven. Nagpaalam naman siya sa akin noong una na kung pwede daw ay paminsan-minsan pagsasabihan niya yung anak ko. Dalaga na raw kasi ito at kailangan doblehin ang pag-iingat niya. Na sinang-ayunan ko naman. Naisip ko na maganda rin na dalawa kaming nagdidisiplina kay Heaven para masigurado ang kanyang kaligtasan. Ang hindi ko lang inaasahan ay parang ito yung naging dahilan upang unti-unting magbago ang pagsasama naming tatlo. Habang tumatagal kasi, napapansin ko na palayo na ng palayo yung loob ni Heaven sa kinakasama kong si Anton. Sana kape mo, mahal. Salamat. Asan na ba si Heaven? Malilit na yung batang yun eh. Heaven! Halika na rito! Kumain ka na ng agahan! O anak, mupo ka na dyan at kumain ka na. Sa school na lang po ako kakain, Ma. Ha? Ay hindi pwede yan. Umupo ka at sabayan mo kaming kumain. Ilang araw ka ng ganyan. Oo nga anak. Ayoko rin ng ganyan. Sige na, umupo ka na. Ay, sige po. O itong kanin. Kumain ka na maayos ha. Huwag mong gutumin ang sarili mo. Naku, masama yan. O ito naman ang ulam. O sige na, kumain ka na.
Ano kaya kung umuwi ako ng maaga tapos sunduin kita sa trabaho mo? Tapos susunduin natin si Heaven sa school niya. Tapos kumain tayo sa labas. Maganda yun, di ba? Pwede yun, mahal. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakalabas na magkakasama. Hindi po ako dito matutulog. Ha? Bakit na naman? May tinatapos po kasi kaming group project. Saktong kagrupo ko si Mia at may internet sila sa bahay nila. Deadline na po namin sa Friday kaya kailangan matapos na po. Bakit hindi na lang kayo dito sa bahay? Ilang araw ka na nakikitulog kina Mia. Bahay ka naman. Sabihin mo sa kanya, dito naman kayo gumawa ng project nyo. Hindi po pwede, Ma. Kasi nga po, sa kanila may internet, mahihirapan kami. Kailangan namin ng internet kasi research paper yung gagawin namin. Bukas na lang po ako uuwi. Baka naman hindi kay Mia yan makiki-overnight. Baka sa boyfriend niya. Huwag mong payagan yan. Asawa ka ba ng mama ko para utusan mo siyang wag akong payagan? At mas lalong tatay ba kita para pigilan mo ako sa mga gusto kong gawin? Heaven! Huwag kang magsalita ng ganyan sa Tito Anton mo, ha? Humingi ka na sorry. Bakit ako hihingi ng sorry? Wala namang mali sa sinabi ko, ah. Totoo naman yun, eh. Wala siyang karapatan na panghimasukan yung buhay ko dahil hindi ko naman talaga siya tatay. Aba, sumusobra ka na. Di ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo. At mas lalong hindi ko na nagugustuhan yung pagiging pakialamero mo. Hoy, tama na yan! Tumigil na kayong dalawa. Nasa harapan tayo ng pagkain. Makalis na nga. Buisit. Tama ba na pagsalitaan mo ng gano'n ng Tito Anton mo? Una sa lahat, hindi ko na siya tatawagin tito dahil hindi ko naman siya kamag-anak. At pangalawa, dapat lang sa kanya yun. Pakiramdam niya parte na siya ng pamilya porket nag-aabot siya ng pera dito sa bahay. Ano ba nangyayari sa'yo, Heaven? Bakit ganyan ka nakabastos? Ganyan ba napapala mo sa pakikipag-boyfriend mo dyan sa Raymarta yan? Bago niyo isali ang boyfriend ko, bakit kaya hindi ang Anton na yan ang tanungin niyo? Porket ganito ako magsalita sa kanya? Ako na ang problema? Hindi mo pwedeng may dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Ikaw ang mali, Heaven! Ang bait-bait ni Anton sa atin tapos ganyan mo lang siya kausapin. Ayan na nga. Nagiging bulag na kayo. Wala kasi kayong alam. Kaya hindi niyo ako maintindihan. Wala talaga akong alam. Kasi wala ka namang sinasabi. Ano bang problema, Heaven? Ano nga? Magsalita ka para maintindihan kita. Binabastos mo yung taong tumutulong sa atin. Yung taong may utang na loob tayo. Gusto mong malaman, Ma? Kung bakit gusto ko nang umalis yung tao na yan sa bahay natin? Oo! Sabihin mo sa akin para kung may problema, Ma. Inibuan niya ako! Ano? Inibuan niya ako habang natutulog ako. Pero... Gusto kong magsumbong sa inyo, pero hindi ko magawa dahil pinagpuntahan niya akong sasaktan kanya kapag nagsalita ako. Kaya ayokong natutulog dito, Ma. Ayokong nananatili rito na siya lang yung kasama ko kasi natatakot ako na baka dumating yung oras na hindi lang hipo yung gawin niya sa akin. Heaven, hindi magandang biro yan. Hindi ako natutuwa. Huwag kang magsinungaling sa harapan ko. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko sinasabi sa'yo kasi alam kong hindi mo rin ako paniniwalaan. Nagsabi na ako sa inyo noon na iba yung tingin niya sa akin, na hindi ako komportable sa kanya, pero anong ginawa niyo? Hindi niyo ako pinapakinggan, Ma. Hindi kayang gawin ni Antonio. Parang tunay na anak na yung tingin niya sa'yo, anak. Anak? Nakakakilabot pakinggan, Ma. Walang tatay na babastusin yung anak niya. Pero sa bagay, hindi niya naman ako anak eh. Heaven, baka naman, nagkakamali ka lang. O di kaya, mali lang yung nakita mo. Mas kinakampihan mo siya, Ma? Mas pinaniniwalaan mo siya? Hindi naman sa ganun, anak. Baka lang kasi... Tama na, Ma! Mukha namang mas importante sa inyo yung relasyon yung dalawa. Kesa sa ating mag-ina, kaya wag na. Tuloy niyo na lang yung pagiging bulag niyo. Heaven, anak! Heaven!
Mga idol, halos mabinggi na ako ng mga oras na yon dahil sa sinabi ni Heaven. Ayokong maniwala na magagawa ni Anton yung bagay na yon sa anak ko. Sa batang alam niya na handa kong pagbigyan ng buong buhay ko. Ang taong pinakamahalaga sa akin. Nakatulala lang akong iniwan ni Heaven habang pilit na pinoproseso yung lahat ng mga sinabi niya. Ayoko pa nga sanang maniwala. Dahil parang napaka-imposible namang mangyari yun. Wala sa pagkatao ni Anton na mangmolestya ng babae. Lalo na sa anak ko. Buong maghapon ako nag-isip kung ano ba ang pwede kong gawin. At nang makapagdesisyon ako, pinilit ko naman ihanda ang puso ko sa mga susunod kong hakbang. Oh, bakit gising ka pa? Alas 11 na ng gabi ah. Hinihintay kasi kita. May gusto akong pag-usapan natin. Di ba pwedeng bukas na lang? Pagod na kasi ako eh. Hindi pwede. Kailangan natin to pag-usapan ngayon. Sige, tungkol saan ba to? Tungkol sa anak ko. Kay Heaven. Tungkol to kanina? Kaninang umaga? Pasensya ka na ha. Hindi ko lang kasi napigilan yung sarili ko. Siyempre, nasaktan din naman ako sa mga sinabi niya. Kaya naging ganun yung reaksyon ko. Huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit yun. Hindi yun, Anton. Ano? May sinabi sa akin yung anak ko. Na? Uy, Leonora. Totoo ba, Anton? Nahinipuan mo si Heaven? Ako? Bakit ko naman gagawin yun? Ano ka ba? Sigurado ka? Oo naman. Gusto kong tumingin ka ng diretso sa mga mata ko. At sabihin mo sa akin na ni minsan, hindi mo hinipuan o pinagpantasyahan ng anak ko. Ano ka ba, Leonora? Tigil mo na nga to. Tumingin ka sa mga mata ko, Anton. Sabihin mo sa akin na isang malaking kasinungalingan lang yung narinig ko. Leonora! Hayop ka! Hayop ka, Anton! Hayop! Hayop! Aray! Hayop! Tama na! Leonora! Ano ba? Tumigil ka na! Sandali lang at magpapaliwanag ako! Paliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Kung paano binabastos yung anak ko? Anton, pinagkatiwalaan kita. Binigay ko lahat ang pagmamahal ko para sa'yo tapos ito lang gagawin mo sa akin! Makinig ka muna kasi sa akin! Lasing ako ng gabing yun! Hindi ko alam kung anong ginagawa ko! Wala akong kontrol sa nararamdaman ko! Sinungaling ka! Huling-huli ka na nga! Nagpapalusot ka pa! Anton! Alam mong mahal na mahal ko yung anak ko! Alam mo na si Heaven ang buhay ko. Bakit mo nagawa yun? Bakit anak ko ba? Bakit si Heaven pa? Patawarin mo ako, Leonora. Hindi ko naman sinasadya eh. Lasing lang talaga ako. Maniwala ka sa akin. Hindi ko na uulitin yun. Pinapangako ko sa'yo na yun na yung magiging una't huling beses. At ang gusto mo gagawin ko. Kung gusto mong iwasan ko si Heaven, hindi ko nakausapin o kahit pa lang tignan. Sige, gagawin ko. Papatunahin ko lang ulit yung sarili ko sa'yo. Hindi! Leonora, please. Sinabi ko nang hindi! Kung nagawa mo siyang bastusin, hindi na malabong mangyari ulit yun. At hindi ko nahahayaan pang mangyari ulit yun, Anton. Kaya simula ngayon, tinutuldukan ko ng relasyon natin! Huwag naman ganun, Leonora. Mahal na mahal kita. Mahal mo rin naman ako, di ba? Sa ginawa mo sa anak ko, hindi ko na kayang mahalin pa isang katulad mo, Anton.
Kaya umalis ka! Umalis ka ngayon din! At huwag na huwag ka nang babalik kung ayaw mo sa bilangguan ka dadaputin! Mga idol, nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko man lang nagawang protektahan ang nag-iisa kong anak. Nang dahil sa kapabayaan ko, nagkaroon ng panghabang buhay na trauma si Heaven. At dahil dito, hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Tuluyang umalis si Anton kahit ilang beses pa siyang nagmakaawa sa akin. Pinakita ko sa kanya na kahit lumuha pa siya ng dugo, hindi na magbabago yung desisyon ko. Nang gabi rin yon ay tinapos ko na lahat ng namamagitan sa amin. Kinabukasan, naabutan ni Heaven na wala na ang mga gamit ni Anton sa bahay. Sinabi ko sa kanya yung lahat ng nangyari. At walang ano-ano, bigla akong niyakap ng aking anak. Todo yung kanyang pasasalamat habang umiiyak, mga idol. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. At nangako ako na simula sa araw na yon, mas poprotektahan ko na siya sa mundo. Mga idol, hindi na ako muling pumasok sa pakikipagrelasyon. Natakot na ako magmahal ulit dahil ayoko nang masaktan. At ayoko na rin maranasan pa ulit ni Heaven ang naranasan niya kay Anton. Dahil kung sakaling mangyari pa muli yun, hindi ko na alam kung anong pwede kong gawin sa aking sarili bilang ina. Hanggang dito na lamang ang liham ko. Maraming salamat sa pakikinig, mga idol. Lubos na nagmamahal, Leonora. Ang mga gumanap na favorite DJs mo ngayong linggo sa Dear IFM. The Leonora Story. DJ Mayora Iska Morena bilang Leonora. DJ Papi Bonjing bilang Anton. At DJ Maui Posa bilang Heaven. Sound technician and drama editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM.